maranasan namin ang pagkilos mo. Dahil Lord, pinakikita mo sa bawat isa sa amin ang tunay na ikaw, ang kabutihan mo, ang katapatan mo ay hindi nagmamaliw. Kaya naman Lord, i-ready mo ang aming mga puso. I-ready mo ang aming mga buong pagkatao na purihin ka, sambahin ka with all our hearts, with all our soul, with all our might, and with all our strength. For you deserve, O Lord God, to be worshipped, O Lord. For you deserve to be worshipped, O Lord. You deserve to be praised, O Lord. Kaya naman, Panginoon, stir up mo po, Holy Spirit, ang aming mga puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'yo lamang, O Diyos, ang aming aawitin. Sa'yo lamang, Panginoon, ang oras na ito, ang buhay na ito, ay tanging sa'yo lamang. Kaya naman, Lord, ang lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos at tayo pumalakpak, umindak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, O Lord, sabayin niyo kami sa pag-awit. Let's celebrate the goodness of the Lord. Hallelujah! Oh, 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 come on and celebrate. Oh, 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 oh. We're calling out tonight. The sound of celebration, we give it to the one. Kanino? Jesus Christ. Oh, glory to your name. Sing, dance, and let us praise Him, the King of all the earth. Jesus Christ. We found love. We found love in Jesus Christ. We found hope in this broken life. We give you praise forevermore. Let's celebrate. Hallelujah. Celebration. Whoa, whoa. Celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Oh, celebration. Whoa, celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Whoa, oh, oh. Uminda ka sa Panginoon. Umaawit ka sa Panginoon. Pumalakpak ng lubos. Oh, 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 oh. We're calling out tonight the sound of celebration. We give it to the one. Shout it out! Jesus Christ. Oh, glory to your name. Sing, dance, and let us praise Him, the King of all the earth. Jesus Christ. We found love in you, Lord. Found love in Jesus Christ. We found hope in this broken life. We give you praise forevermore. Let's celebrate. Hallelujah. Celebration. Whoa, whoa. Celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Oh, celebration. Whoa, whoa. Celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Oh, 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 oh. Uminta ka sa Panginoon. Damin mo kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Oh, oh, oh. Salamat, oh Diyos. We found love in Jesus Christ. We found hope in this broken life. We give you praise. Minsan pa ulitin natin, sabihin natin sa Panginoon, we found love. We found love in Jesus Christ. We found hope in this broken life. We give you praise
forevermore. Let's celebrate! Celebration, whoa, whoa. Celebration, now is the time. Now is the time for celebration. Whoa, whoa. Celebration, whoa, whoa. Celebration, now is the time. Now is the time for celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Come on and celebrate. Celebration. Patuloy tayo awitan ng Panginoon. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah! Let's clap our hands like this. Come on, mga kapatid. You are great, O Lord God, in the beginning of this world. At sa buhay namin, tunay nga, Lord, na napakabuti mo at napakadakila mo. Kaya namin aawitin, Panginoon, ang katangian mo sa aming mga buhay. Yes, O Lord. In the beginning, God created the heavens and the earth. You are strong and powerful over creation. You have no limits. Your love is relentless. My life is in your hands, and I will trust in you, Lord. You alone are God. Come on, kapatid, sabihin mo sa Panginoon. Yes, oh Lord. For you are great and performs wonderful things. For you are great and perform a wonderful things. You are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Yes, you are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Yes, you are great. Hallelujah. In every circumstance, our God is good. In every circumstance, you are good. You are faithful. In all the seasons, your grace abounds. You are a great refuge. Your salvation, my miracle worker. You show good love to me, and I will trust in you, Lord. Yes, oh Lord, you alone are God. You alone are God. Ikaw lamang aming sasambahin, Panginoon. For you are great and perform. Let's sing this song with all our heart. For you are great. Shout it out. You are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible. You are great, you are God of miracles, you are wonder-working God, nothing's too hard.
are God of miracles. Come on kapatid, sabayan nyo kami sa pag-awit. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard, nothing's too hard and impossible to minsan ba, nothing's too hard, nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great. Yes, Lord. Patuloy naming aawitin, Panginoon, ang kadakilaan mo. Dahil hindi ka nagbabago kahit kailanman. Kaya kami, Panginoon, sa oras na to, sama-samang magpupuri at itataas ka. Hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Jesus. Only you, Lord, ang maging laman ng bawat mga puso. Ikaw lamang, Panginoon, na maging focus. Makita namin, Lord, ng malinaw ang kabutihan mo. Maramdaman at maranasan namin ng lubos ang pag-ibig mo. Habang nakapikit ang aking mga kapatid, O Lord, ang kadakilaan mo ay mararanasan ng bawat isa. In Jesus' name. Ang nais mo lamang, Lord, ang bawat mga pusong naririto, Lord, ay merong pusong naghahangad ng pagkilos mo at pangungusap mo. Kaya naman mga kapatid, habang kayo'y nakapikit, sabihin mo sa Lord, Lord, mangungusap ka sa akin. Kumilos ka po, Panginoon, sa buhay ko. Dahil hindi ka bibiguin ng Panginoon, kapatid. Kahit kailanman, hindi nagbibigay ng kabiguan ang ating Panginoon. Ibigay mo sa Lord ang lahat-lahat sa oras na ito. Damhin mo ang joy na nagmumula sa Lord, ang kagaangan na nagmumula sa Panginoon, ang grace na nagmumula sa Panginoon, ay nag-uumapaw sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Yes, so Lord, Holy Spirit, come in this place, so Lord. Come on mga kapatid, I want to see your hands lift up to Jesus right now. Bilang tanda ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Lord, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo. Sinamahan mo kami all these years, Panginoon. Itong anniversary ng KM, Panginoon, pinakita mo, Panginoon, na ikaw ang tanging dakilang Diyos kung bakit kami nakakatayo pa, Panginoon. Dahil sa katapatan mo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka. Come on, church. Worship the Lord in your heart. Glorify your name, O Lord. Oh, you deserve to be worshipped, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Come on, church, worship the Lord in your heart. Come on, church, worship Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. You are worthy of our praise. Yes, oh Lord. Mangusap ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Holy Spirit. Worship you, Lord.
how wonderful and so awesome is our God, the great I am, from beginning till end. Yes, oh Lord. You're magnificent, oh God. Magnificent and all powerful, Creator, the Lord of hosts, from heavens to earth, there is no one like you. Come on, church, let's sing. There is no one like you, King of kings. You alone are the one, Lord of lords. There is no one. Of kings, hallelujah, only you, Jesus. You alone are the one, Lord of lords. Glory, glory to your name. Glory, glory. You are God Almighty, holy, holy, the Lamb of God. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory. You are God Almighty, holy, holy, the Lamb of God. Yes, O Lord, great is the Lord. Great is the Lord, our God is great. Great forever, you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great is the Lord, our God is great. Come on, church, sing to Jesus. Great forever, you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great is the Lord, our God is great. You are great, oh Lord. Great forever, you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great is the Lord. Kaya naman, Panginoon, iaalay namin sa iyo ang papuri ito. Hallelujah. Let's sing hallelujah to Jesus with all our hearts. Hallelujah. Hallelujah. All the glory, honor, and power belong
your heart out to Jesus. Hayaan niyong marinig ng Panginoon ang papuri na nagmumula sa inyong puso at sa inyong bibig. Sing out loud, Jesus. Come on, church! Now the joy is forever. Let's sing one more time. Come on, church. Teach us, O Lord God, how to worship you in spirit and in truth, O Lord. Touch every heart right now, Holy Spirit, O God. Oh Lord. Let's sing one more time. Hallelujah to Jesus. Let's lift our hands to Jesus. Bilang pasasalamat sa Kanya at papuri, magbibigay ng mataas na papuri sa ating Panginoon. Forever, hallelujah.
Let's close our eyes, mga kapatid. First of all, we gather because our God is great. Our God is faithful. Our God is loving, merciful. Our God is an awesome God. Kaya for one last time, mga kapatid, itaas natin ang ating Panginoon sa ating buhay ngayon. Personally. Nagagather tayo dito corporately, pero personally ba, pinupuri mo ang Diyos dahil dakila siya sa buhay mo? This time, it's you and God without song. It's you and Him. Mag-umapaw nawa sa oras na ito ang papurit pasasalamat sa puso mo mismo. Nag-uumapaw. Bumubukal ang papurit pasasalamat dahil sa kabutihan niya. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Dahil sa kapatawaran na ibinigay niya sa iyo. Dahil sa mga biyaya, dahil sa mga pagsubok na ibinigay niya sa iyo. Nanatiling tapat at nanatiling minamahal ka ng Diyos. Kaya nawa sa oras na ito, punuin itong ating gathering ng papurit pasasalamat mismo na nanggagaling sa puso mo. Kahit simpleng words na nagbibigay ng parangal sa Diyos na buhay. Kahit sa mga pagbigkas ng iyong mga bibig, anumang mga salita yan, pero galing sa puso mo, nawa mag-umapaw yan. Dahil ang Diyos mo, mahal na mahal ka. At paparanas siya sa iyong kadakilaan niya sa buhay mo. Maraming salamat po, dakilang Ama. Ang aming makapangyarihang Diyos, ang aming buhay na Diyos, ang aming Diyos na hindi nagbabago, ang aming Diyos na kumakalinga, nagmamahal sa amin, ang Diyos na nagbibigay ng walang hanggang awa at nag-uumapaw ang kagandahang loob, ang Diyos namin na nagbibigay ng pangwalang hanggang righteousness, ang Diyos namin na marunong, ang Diyos namin na walang imposible. Ikaw, Panginoon Ama, ang aming pinupurit pinasasalamatan sa oras na ito. At walang pangalan ang matatanghal, kundi ang pangalan ni Jesus. Kaya salamat, Lord, sa aming buhay. Napaka-buti mo. Ikaw, Panginoon, ay dakila. Salamat po, Ama, sa iyo. At sa aming church, muli, Lord, aming itinataas ang mataas na papurit, pagtanghal, pagdakila, sa iyo lamang yan, Panginoon. Kaya, Lord, itong aming gathering, itong aming celebration, magbigay ng kalwalhatian sa iyong pangalan. Magbigay ng kaluguran, Panginoon, sa iyo. Kaya salamat po, Lord, sa bawat isa na nandito. Ikaw po nawa din ang patuloy na gumawa, Lord, sa aming mga buhay. Kaya ang word mo na mihahasik ngayong oras na ito, nawa, Panginoon, ay matanggap namin ng buong buo. Ang salita mo na nagbibigay ng encouragement, nagbibigay ng motivation. Ang word mo na buhay at katotohanan. Ang word mo, Panginoon, na nagbibigay ng disiplina, nagtatama sa amin upang makapamuhay kami ng ayon sa iyo. Nawa, Panginoon, matanggap po namin yan dahil itong aming mga pusong matigas ay iyong palalambutin. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Kaya, ikaw po, Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan at magbigay sa aming Panginoon ng pagmamahal, pag-asa, kapatawaran, at pagpapala. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ito po ang aming dalangin na binabalik sa iyo na may papurit pasasalamat
sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus, lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Salamat sa ating Panginoon. Tayo po ay muli magbatian muna habang tayo ay paupo. Kaliwat, kanan, likod at harap. Batiin po natin ang ating mga kapatid. Minsan lang natin makita yan. Minsan lang natin makasama yan sa isang linggo. Kaya ganun po ang ating kagalakan, no, tuwing po tayo ay pumupunta sa ating church. Masaya po ba tayo, mga kapatid? Yan, alam ko masaya kayo. Pero medyo ngingiwi ang mukha nyo ng konti dahil ang CR po natin ay sa baba. Kung gusto nyo mag-CR, sa baba po tayo magsi-CR. Kasi ang ating CR po dito sa second floor at third floor ay wala pong tubig dahil meron pong aberya dito sa pumping station dito. Kaya kung magsi-CR po kayo, doon po sa baba. Okay? So hindi po yan ang topic po nating CR. Sinegway lang natin kasi baka magtaka kayo, nakasarado po yung ating CR doon. Okay, so ready na po ba tayo, mga kapatid, sa ating pagsasalu-saluhang salita ng Diyos? Yan. Alam ko medyo busy kayo, pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos natin, pupunuin tayo ng word niya at mamaya later meron tayong pagsasaluhan na pagkain. Pero this moment, no, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, yan din daw yung nagdudulot sa atin para tayo ay mabuhay. Kasi ang tinapay ay para sa katawan, ang salita ng Diyos ay para sa ating kaluluwa at spirito. Okay, so hindi ko na po tatatagalin. Tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita. Palakpakan po natin si Teacher Grace. Gandang umaga po sa ating lahat. Ayan, mukhang talagang ready. Maintindihan nyo pa kaya ang aking sasabihin? Parang paswim na yata ang iba. Sana makinig muna po, no? Hihingin ko yung inyong attention. Sabi ko nga, paikliin ko na to kasi alam ko excited kayo sa gawain mamaya. So, magandang umaga rin sa ating mga nasa online at ganoon din sa lahat ng... Meron po bang ngayon lang nakapunta dito? May bago po ba na naisinama ng inyong kapamilya? Ayun, meron daw. O yun. So, welcome po sa KM Kingdom Ministries at salamat sa Panginoon tayo ay may lakas at may sigla sa kabila nung matinding init, Sige, saglit lang po. Parang sa init natutuyuan na yung lalamunan ko kanina. At siguro sa kaba, kasama na. So, I hope you are doing yung nararapat para maprotektahan ng inyong sarili sa epekto ng matinding init. Hindi ko lang alam kung, kasi isa pala itong natin, no, screen dito. Hindi makikita ng mga nandoon. Well, anyway, sige. Yung iba dyan, siguro doon na lang titingin kung kaya. Okay ba? So, ang atin pong tinatalakay sa buong buwan na ito ng April, ayun, kita ba? Andun po yung PowerPoint sa kabila, pero yung iba dyan, pwedeng doon, kaya lang malayo kayo. So, ang tinatalakay natin ngayong April ay yung God's desire for unity. Ang hangad ng Diyos sa pagkakaisa. So, gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay nagkakaisa. Ang mga sumusunod sa Panginoon, hindi kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang lakad, or plano, kundi bilang iglesia, church, ay meron tayong pagkakaisa. So, review ko lang, nung April 7, si Pastora Jaffa ang nagsalita nun, yung pinaka-foundation ng ating pagkakaisa, tungkol dun sa tinatawag na koinonia.
At ang pinanggagalingan ng pagkakaisa ay ang Trinity ng Diyos. Kasi ang Diyos ay iisa pero tatlong persona. Naniniwala po ba kayo doon? Medyo mahirap siyang intindihin pero merong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu pero iisa lang sila. Iba-iba lang yung function, yung mga ginawa nila at ginagawa pa. Noong April 14 naman po si Teacher Kay na nag-share sa atin sa Ephesians kung ano ang tawag sa atin. Yung hindi ko makakalimutan yung collective noun, Teacher K. So, pag magkakasama yung grupo, may tawag tayo, di ba? So, anong tawag sa atin? Ano po? Ayun, church. At bilang ikaw ay may Kristo sa puso, anong tawag sa iyo? Kristiyano or Christian. Alam niyo bang ang Christian na salita ay hindi sa Jerusalem o dun sa lugar ni Jesus nagmula? Ito ay sa Antioch. Lugar ng Antioch na ito'y lugar ng mga hindi Hudyo, hindi kauri nila Jesus. Pero doon unang tinawag ang mga sumusunod o disciple ni Jesus na Christian. So, kaya yung pangalang Kristiyano nakakabit na sa atin, kailangan ipapamuhay natin yun. Di ba? Parang yung apelyido nyo. O kung kayo ay Santos, Bautista, Reyes, o yung mga, kami, Aboy. So, may pagkakakilanlan kayo, di ba? Dala-dala nyo yan at pinangangalagaan ang pangalan ng pamilya. Naku, mahalaga yan sa mga magulang. So, ganun din ang pagiging Kristiyano at mga church ng Panginoon. Nung April, last week, si Pas Jo naman, ito yung prayer ni Jesus para sa atin na tayo magkaroon ng unity. Noon pa man, pinag-pray na tayo ni Jesus sa John chapter 17. So, inaasahan niya na tayo ay nagkakaisa. Salamat ngayon at kayo ay nakikiisa. Oh, by the way, anniversary celebration to, di ba? Yes. Oh, batiin niyo yung katabi niyo. Happy anniversary sa atin. Ayan, happy anniversary po. So, nagkakaisa tayo doon. Kaya, salamat sa Panginoon. Tayo ay pang-ilan na ba? Pang-ilan na ba to? Hindi ko namomonitor ang pang-ilan. 12? Ayun. Kung gaano mang katagal, pero ang ASKM, no? Oo, 12, ayun. Pero noon pa talaga, matagal na tayong yung iba rito, matagal na magkakasama, sa biga pa. Ayan. So, anyway, number lang yun number lang. Pero ang pagsunod sa Panginoon, higit pa, ganun katagal. Pwedeng bata pa na sumusunod na sa Panginoon. Salamat doon sa mga anak ninyo na nandito at kasama ninyo. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po ako, mahal na mahal ko yung mga bata dahil sa kids ministry ako na-involved. Ngayon lang medyo support na lang ako sa likod nila ng mga sa kids ministry. Kasi medyo may inaalagaan akong pasyente, si Nanay Waning. So, hindi ako makatulong magturo every week. Well, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, magpasalamat muna tayo sa Panginoon at manalangin para i-guide tayo sa oras na ito. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil ganito nakatagal ang iyong biyaya sa Kingdom Ministries. Salamat po, Panginoon. Kahit sa buhay namin, ikaw ay mapagmahal, faithful, at tunay na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Nararanasan namin yan, Panginoon. Mula noong kami ay tinawag mo, and even yung hindi mo pa nga kami tinatawag, ay kami ay iningatan mo na hanggang sa kami ay makakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Pag-isahin mo po ang aming puso at espiritu sa amin pong mga mapapakinggan ngayon sa aming gagawing pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, ikaw ang malwalhati at mapapurihan.
We welcome you, Holy Spirit, in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Hindi ko na siguro bubuksan to at nakikita ko, medyo malabo kasi ang mata ko. Pag hindi ko nabasa doon, dito ako. Pero, ayun, nababasa ko naman. Ate May, salamat. At, yun nga, ang unity ay pagkakaisa. Saan ba galing yung word na unity? Ayan. Sige po, Ate May. So, ang unity ay, ayun, medyo maliit siya. Ito ay nanggaling sa isang Greek word na henotes. Kasi po, ang Biblia ay nasulat sa Greek. Kaya doon tayo bumabase tuwing merong mahalagang salita. So, yung henotes ay oneness. O yung kaisahan. No? Iisa lang, oneness. At ito ay tinutukoy lalo na doon sa mga mananampalataya na naniniwala sa Panginoon, na ito ay God-produced oneness. Kung paanong ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu ay iisa, yun ang prayer ni Jesus, maging iisa rin tayo, maging nature natin yung nakikiisa tayo. Hindi lang sa physical na sama-samang ganito, kundi maging sa puso, sa isip, nagkakaisa tayong pwedeng pag-aralan ng salita ng Diyos, nagkakaisa tayo doon sa paniniwala at pananampalataya natin. So, may harmony yan in sharing, yung harmony from sharing likeness of nature with the Lord. Yung likas, magiging likas sa atin yung matutong makiisa. At yan ay nakasulat sa Efeso 4:3 at 13. Babasahin, ayun, mas malinaw doon. So, Efeso 4:3. Ang sabi po doon ay, pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na espiritu sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. So, sino kaya sa atin sa oras na ito ang mayroong hindi magandang damdamin sa kapwa dito? Meron kayang ganon? Ang panalangin ni Pablo, yung sumulat ng Efeso, magkaroon tayo ng pagsikapan nating mapanatili ang pagkakaisa sa pamamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. So may peaceful relationship. Hindi maaring minsan-minsan merong argument o may pagtatalo, halimbawa may hindi kayo nagkakaintindihan sa pinag-uusapan, hindi naman yon kasalanan. Wag ka lang magtatanim ng galit. Kung hindi kayo nagkakaintindihan sa pinag-uusapan, kailangan ayusin ninyo yung pinag-uusapan ninyo. So magkaroon kayo ng mapayapang pagsasamahan. At sa ganitong paraan, ang sabi ni Pablo sa verse 13, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, si Jesus, at ganap na lalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. So, habang tumatagal o ang KM tumatagal, maaabot natin yung magandang pagkakaisa ng pananampalataya. Siguro halimbawa may o katulad ngayon, di ba, ano yung malaking project ng KM? Di ba yung church building doon sa, anong tawag sa lugar na yon? Pulong Saging. O dapat nagkakaisa tayo doon sa kaisipan, sa project na yon na makikisama tayo sa pag-raise ng fund. Salamat no, kahit wala ako nitong 3 linggong nakaraan. Nakikinig ako sa online lagi. Ayun, meron pa kayong mga binibenta, no? Para sa church building po ba yon? Yung mga binibenta? Or fundraising ba yon? Hindi ko masyadong pero gusto kong makiisa kahit yung damdamin ko, ay sayang, wala ako doon, hindi ako nakabili. Sana makakontribute ako. Yung mga ganon. So, meron tayong puso, yung damdamin natin, nakikiisa tayo sa samahan nating lahat para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon.
At kahit sa iba pang mga gawain, sana po wag tayong manghinayang na magbigay ng oras, lalo na yung mga prayer meeting, although talagang minsan naiisip ko, sana maka-attend ako, hindi ako makapunta eh. So anyway, kung kaya nyo po, makiisa po kayo o kaya sa iba-ibang gawain, yung mga AG, yung mga Truth Seekers Group, yun, yung mga iba-ibang gawain, makiisa tayo kasi doon tayo lalago sa spiritual nating buhay. Ngayon, meron po akong ikukwento sa inyo sa pagpapatuloy nitong unity na topic natin. Sige po, Ate May. Merong isang kwento sa Bible na ang pinamagatan ko itong unity in diversity. Pag sinabing unity, pagkakaisa. Pero yung diversity, pagkakaiba-iba. Paano kaya magkakaisa yung iba-iba? Iba yung pinagmulan natin, iba yung pamilya natin, iba yung kinalakhan natin. Paano tayo magkakaisa? Iba yung paniniwala, no? Merong mga tama at maling paniniwala. So, ito ay nasa Gawa chapter 10. Kung may Bible kayo, yan po ay nasa Acts chapter 10. At ito, yung buong, medyo mahaba, kaya hindi ko na isinulat sa PowerPoint. Kukwento ko na lang sa inyo. Ito ay tungkol sa kay isang Gentile o isang hindi Hudyo na ang pangalan ay Cornelius. At si Cornelius ay ipapakilala ng Diyos kay Pedro. Alam natin lahat si Pedro. Si Peter na alagad ni Jesus. Isa doon sa original 12 na alagad ni Jesus. So anong kaibahan ni Cornelius kay Peter? Ayun. So si Cornelius, yung Acts chapter 10, nag-uumpisa siya, yung talata niya, nag-uumpisa sa pagpapakilala kay Cornelius. Si Cornelius po ay tandaan natin, nung mga panahong yon na buhay pa sila Pedro, yung mga alagad ni Jesus, pero si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay at muling bumalik sa langit. Ngayon, iniwan na niya yung mga alagad niya para magpalaganap ng ebanghelyo o pagtuturo, kaligtasan sa mga tao. So, yung lugar ng Israel ay sakop pa nung panahon na yon ng Roma. Kaya ang Israel ay maraming sundalong Romano. Nakakapanood ba kayo ng mga pagka-Holy Week, di ba? Yung may mga Roman soldiers, gano'n, nung Passion of the Christ. Ang nagparusa kay Jesus, mga Roman soldiers eh. So, nakakalat ang mga Roman soldiers sa iba-ibang lugar. At itong si Cornelius, Roman soldier yan. Pero hindi siya basta-basta soldier. Mataas ang ranggo niya. Siya ay kapitan, centurion ang tawag, ng isang batalyon. Ilang sundalo? Sino nakakaalam? Ilang sundalo sa isang batalyon? Ano yun? 1,000? Oo. So, yung isang batalyon, napakarami nun. Ang hawak niya, 1,000 soldiers. Pero yung pala, merong hati-hati yun, di ba? Parang divided into 4 or 6 groups. So, hindi naman ibig sabihin isa lang siyang namamahala. Pero mataas ang ranggo niya. Ngayon, pero kahit ganon si Cornelius, siya ay nandun siya naka-assign sa Caesarea. At yung Caesarea ay sa lugar sa Israel na malapit sa dagat. So, itong si Cornelius ay, kahit siya ay sundalo at Roman soldier, isa siyang relihiyosong tao. Siya ay nagdadasal, talagang faithful siya sa pagdadasal niya. Siya ay nagbibigay ng limos o tulong, ayuda sa mga, lalo na sa mga mahihirap na Hudyo.
Kasi nung panahon na yun, meron ding mahihirap na Hudyo. Tapos, napakalapit niya sa Diyos. No? Napaka-relihiyoso siya, deboto talaga siya sa kanyang paniniwala sa Diyos. At ina-acknowledge ang Diyos naman, nakikita naman ng Diyos yun lahat ng nangyayari. So nakikita ng Diyos ang buhay ni Cornelio. Pero bakit ganon? Relihiyoso siya, nagdadasal siya, tumutulong siya sa iba kung good works at good works, napakarami niyang mabubuting gawa. Pero may kulang. Kaya ang sabi ng Diyos, nagpadala siya ng anghel sa pangitain ni Cornelio. Kasi nga, malapit siya sa Diyos At nagpadala ang Diyos ng anghel para may sasabihin kay Cornelio. At alam niyo ba, sabi ng anghel ng Diyos, Cornelio, ipahanap mo ang isang tao na nagngangalang Pedro. Nandun siya sa Joppa. Ang Joppa ay malapit din sa dagat. At siya ay nakatira sa ang pangalan ay Simon, na nagbibilad ng mga balat ng hayop, nagkukulay ng balat ng hayop. So, itong si Cornelio, hindi na siya nabigla doon. Pero nag-isip siya at obedient siya Hindi, siya, mataas na ranggo ng sundalo. Parang, ba't sino kang mag-uutos? Ganon. Hindi ganon si Cornelio. Sinunod niya yung sinabi sa kanya ng anghel ng Diyos. At alam niyang ito ay galing sa Diyos. So, pinapunta niya yung tauhan niya, 2-3 tauhan, nagpunta kay Pedro. So, itong si Pedro ay nakikitira. Actually, si Pedro ay isang debotong Hudyo. Pagka Hudyo ka, talaga Jewish ang tradition mo, kapit ka doon sa mga paniniwala nila sa lumang tipan na hindi pwedeng makisama ang isang Hudyo sa hindi Hudyo, lalo na kung mapapangasawa. Bawal na bawal yon. Or makikipag-fellowship o makita kang nakikipag-tsikahan. Hindi pwede yun yung Hudyo sa hindi Hudyo. Bawal yun sa kanila. Pero, nung nauna ang pangungusap ng Diyos kay Cornelio. Pero lumipas ang mga 2 araw, saka pa lang nangusap ang Diyos. Kasi ito nga palang Caesarea, di ba nagpapunta si Cornelio ng tauhan niya kay Pedro para tawagin si Pedro at utusan na pumunta sa Caesarea. Nasa Joppa. Alam niyo yung layo nun, ay wala naman noong kotse, tren, eroplano, lakad lang or maybe kabayo o kaya ay camel, donkey, yun ang mga sasakyan nila. Kaya mga 3 araw pa bago makarating kay Pedro yung inutusan ni Cornelio. So itong si Pedro, habang nasa Joppa, by the way, may nalaman ako sa Joppa. Ang Joppa pala ay nasa Tel Aviv. Sinearch ko, saan ba yung Joppa? Ngayon, nasa Tel Aviv, ang tawag talaga sa kanya, Pastora Jaffa, ang Joppa ay Jaffa ngayon. So Jaffa ang lugar ng Joppa dati sa Bible. At yun ay nasa Tel Aviv, Israel, malapit sa dagat. At kung nakakasunod kayo dun sa, di ba may problema nga, issue ngayon ng Israel at ng Hamas, no? Yung mga kalaban nila sa Palestine, ayun, nandun yun sa may gilid na malapit sa dagat. So, itong si Pedro, kakain na siya mga 3:00 ng hapon. Nagugutom siya, kakain sana siya, pero naghihintay pa siya nung mga nagluluto, nagpi-prepare. So, habang naghihintay, biglang nagkaroon din siya ng pangitain. At ang pangitain niya, parang nakita niyang may tela o kumot na malaki. Tapos yung kumot na malaki, may mga hayop alam niyo yon? Siguro yung iba sa inyo, alam yung istorya na yon.
nakita niya may hayop na iba-iba, pero yun yung mga maruruming hayop. Baboy, yung mga umaapak sa putik, yung mga reptiles, yung mga buwaya, yung mga ganun, yung medyo marumi, no? At nakalagay yun sa isang kumot, nakaandoon yung, nakikita lang niya sa kanyang pangitain. Tapos narinig niya ang boses ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, Pedro, kumuha ka at patayin mo, kumuha ka ng isang hayop at patayin mo para kainin mo. Kasi at that time, gutom na si Pedro. parang timing naman yung vision niya, no, sa gutom niya. Pero sabi ni Pedro, aba, Panginoon, maruruming hayop yan. Hindi po kami kumakain ng ganyan. Alam niyo ba yon, sa Hudyo, bawal yung mga pork. No? Kasi sa kanila maruming hayop yon. Marami pang ibang hayop. So, ayaw ni Pedro. Ang nangyari, doon sa pangitain niya, bumabalik yon. Nakatatlong beses, Pedro, kumuha ka at patayin mo para kainin mo yung hayop. Pero, nung ikatlong beses na sinasabi sa kanya, nawala na yung pangitain, nag-iisip siya, ba't ganun yung vision na binigay ng Lord? Bakit ganun yung pinakita sa akin? Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi alam nyo talagang sa tradisyon ng Hudyo, bawal yung mga meron niyang sa Exodus, Leviticus, naka-line up, ano yung mga pwede lang nilang kainin. So, ganun. Alam ni Pedro yon. At mas okay lang sa kanya yung mga isda. Kasi, di ba si Pedro ay isang mangingisda? At alam nyo bang yung tilapia ay pinangalan kay Pedro? Doon sa Israel, ang tawag sa tilapia natin dito ay St. Peter's fish. Yan ang tawag doon. Kaya, St. Peter's fish yung kinakain nating tilapia. Kasi galing din doon yun sa kanila. Well, anyway, si Pedro, nagtataka siya. Tapos, nakalipas na 2, pangatlong araw, sabi ng Panginoon kay Pedro, yun nga yung pagkatapos ng pangitain niya, sabi ng Lord, bumaba ka, kasi nasa taas siya ng bahay. Bumaba ka at merong naghahanap sa'yo. So yung pala, dumating na yung inutusan ni Cornelio na mga tauhan niya at hinahanap si Pedro. Kaya nung bumaba si Pedro, sa madaling salita na ikwento sa kanya yung vision, yung pangitain ni Cornelio. At siya ay inuutusang, kung pwede, nire-request, hindi inuutusan, nire-request na pwedeng sumama. Si Pedro naman, pero ang command sa kanya ng Panginoon ay sumama ka. So, pero hindi Hudyo yun pero sumama siya. Pero nag-iisip yung sa loob niya, sa puso niya, ba't kaya ako pinapasama ng Lord dito? Pero sumama siya, walang tanggi-tanggi na, ay hindi ako pwede sumama sa inyo, hindi kayo Hudyo, hindi ganon. Sumama siya, pumunta siya doon sa lugar nila, Cornelio. Pero tandaan nyo ilang araw yung biyahe. So pagdating doon, sa tuos ni Cornelio, parang 4 na araw, ika-4 na araw na nung dumating sila Pedro. At doon nga, etong si Pedro, kung sino siya, sinabi niya naging honest naman siya. Pagdating doon kila Cornelio, sabi niya, magiging tapat ako sa inyo. Bawal po talaga sa aming mga Hudyo. Ganun siya kaboka. Siguro kung iba yun, ma-offend. Sabi niya, bawal po sa aming mga Hudyo na makipag-usap at makisama sa inyong mga hindi Hudyo. Yun agad ang sinabi niya. Pero, ang sabi niya, dahil po ako ay inutusan ng Diyos, nandito po ako. Hindi ako tumanggi. So si Pedro, ito yung dating pabigla-biglang disciple ni Jesus. Hindi nag-iisip minsan sa sasabihin, pero pinag-iisipan na niya ngayon yung sasabihin niya. At siya ay binago na ni Jesus nung nakasama niya na ang Panginoon. So, alam niya ang istorya ng buhay ni Jesus na mukhang ito ang aking mission dito. So,
Kaya nag-submit siya doon sa pangitain na binigay ng Panginoon, pumunta siya kay Cornelio. Now, eto na. So, konti na lang. Ano yung aral na matututunan natin doon sa maikling kwento ni Pedro at ni Cornelio? Alam nyo ito po yung verse na sinasabi ko. Nilagay ng Panginoon sa puso ni Pedro na makikiisa siya sa plano ng Diyos. Kasi ang isang matututunan natin dito ay makiisa tayo sa Diyos na huwag magtatangi ng sinumang aakayin sa Panginoon. Pagdating niya doon kila Cornelio, alam niyo sinabi niya ito, sa Gawa 10:28 hanggang 29, nagsalita. Can anybody, sino mo malakas ang boses? Sige po, pakibasa nga. Yung mga nandyan sa side na yan, mas malinaw sa inyo. Ayan yung mga girls dyan, siguro sabay-sabay kayo, pati hanggang doon. Sige po, ready, go. Ayan, amen. Ayun pala, naintindahan na niya yung pangitain niya kasi marumi ang tingin niya doon sa mga hayop. Ngayon, ang picture nun, parang object lesson kay Pedro na yung binibigay sa'yo. Kasi actually, sumagot ng Diyos kay Pedro nung sa pangitain eh. Ang nilinis na ng Diyos, wag mong tatanggihan. Kaya inaalaw na ng Diyos actually yung mga pagkain ng mga baboy. Although kailangan ingat-ingat lang po sa pagkain ng mga may matataba, yung mga medyo risky sa ating kalusugan. Well, anyway, hindi naman pagkain yung tinuturo ng Diyos kay Pedro, kundi pakikisama sa mga hindi niya kauri na tao. Kasi talagang sobrang dikit yung paniniwala nila na bawal silang makisama sa hindi Hudyo. Pero anong sinabi niya? Pinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. So dapat tanggapin ko kung sino man yung kaharap ko o dadalhin ng Panginoon, kung saan man ako dadalhin ng Panginoon. Kasi ito po yung panahon na kumakalat pa lang ang ebanghelyo o yung balita ng kaligtasan, yung good news na binigay ni Jesus. Ngayon pa lang kumakalat. At yung mga Gentiles, yung mga hindi Hudyo, kasama tayo dyan. Alam niyo ba kung hindi sila nagturo sa mga hindi Hudyo, ay hindi tayo aabutin ng kaligtasan. Pero, ang plano ng Diyos, alam niyo ba yung plano ng Diyos? Nasa Genesis pa, kasama na yung mga Gentiles. Kay Abraham. Pinangako yan ng Diyos kay Abraham na maraming mga nations ang magiging anak ni Abraham. Ibig sabihin, hindi lang isang nasyon ang Israel na pinili ng Diyos. Marami ang magiging kasama ng Israel na makakakilala sa Panginoon. At purihin ang Panginoon, nandito tayo. Kasi kung hindi kinalat ng mga alagad ni Jesus, kasama na si Pablo, siya yung huling apostol, na siya talaga masigasig na nagbalita ng yung good news, yung mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi Hudyo, hindi aabot sa atin yung kung hindi nangyari yun. So, purihin ang Panginoon. Nagkaisa ang mga alagad ng Panginoon para ibalita itong balita ng kaligtasan, kung paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, mga kapatid, sigurado ka na ba na nasa iyo na ba yung mabuting balita? Natanggap mo ba yan? Yung kaligtasan. Amen, di ba? Kung nasa iyo yan, salamat sa Lord. Pag hindi ka pa sigurado, sige, mamaya natin pag-usapan yan. Naku, mahirap yun. Dapat sigurado tayong sama-sama magkakaisa tayo doon pagdating ng panahon sa langit na magpupuri sa Diyos dahil tayo'y ligtas. Dahil tiyak natin na tayo sa langit pupunta. So,
ang Panginoon ay inihanda na si Cornelio. Imagine, alam niyo nung binabasa ko, ilang beses kong binasa tong Acts chapter 10. Sabi ko, paano kaya natiyak ni Cornelio yung sasama si Pedro? Ilang araw yung biyahe. Hindi katulad ngayon, magtatawag na lang, magte-text. On the way na kami, nasa ano na kami, malapit na kami, ganyan-ganyan. O di ba minsan nag-on the way tayo, pero actually paalis pa lang tayo. On the way na ako, pero hindi pa tayo nakakasakay. Kasi may kausap tayo, mahuhuli na tayo. O di ba? Parang aray ba? O minsan ganun ano. Papunta na ako, pero nagbibihis pa. So, si Cornelio at si Pedro, wala naman silang pag-uusap. Kundi ang Panginoon lang ang nagre-reveal sa kanilang dalawa. Pero, alam niyo ang ginawa ni Cornelio? Ito ang nakakatuwa sa kanya. Dahil siya ay sundalo, siyempre, pinapakinggan ng utos niya. So, pinahanda niya yung kanyang buong pamilya. Inayos niya yung bahay niya. O, sinabi niya sa buong pamilya niya na, dadating si Pedro at yung mga kasama niya. I-welcome natin dito sa ating bahay. So, yung pamilya niya, ginather niya, may mga kaibigan, mga tauhan niya sa batalyon siguro. Yung mga leaders na mga sundalo, inipon niya. Paano niya natitiyak na sasama si Pedro? Ang layo pa nung lalakbayin nung babalik na inutusan niya. So, yun ang pananampalataya niya. Nandun yung faith niya na, hindi ako bibiguin ng Panginoon. Kasi inutusan na nga ng Panginoon. Sinabihan na niya si Pedro. So, nagtiwala si Cornelio na dadating si Pedro. Kaya pagdating ni Pedro, pagpasok niya pa lang dun sa bungad, ang daming tao dito Nagulat siya. Ang dami na, na sila, nakaipon, nakagaya, kaupo na siguro, at naghihintay na sa kanya. Ganun kalalim yung faith ni Cornelio na dadating si Pedro. At alam nyo ba, hindi alam ni Cornelio kung ano pa yung, basta ang alam lang niya, ang sabi niya kay Pedro, maging si Pedro, hindi niya maintindihan, bakit niyo ako pinapapunta dito? Alam niyo nung tinanong niya si Cornelio, bakit po ba ninyo ako pinasundo? Wala pang idea si Pedro, bakit siya pumunta doon at sumama? Kayo kaya, pag meron nagpasundo, halika po, sumama ka sa amin, meron kami doong gawain. Sasama ka kaya? Hindi mo kakilala yon? Yung grupo, may grupong nag-aanyaya sa'yo. Ang hirap nun, di ba? Ito mga Roman soldiers to. Baka mamaya ikulong nila ako si Pedro dahil alam nyo ba, nasa persecution ang mga Kristiyano noong time na yun. Pwedeng hulihin siya at ikulong siya kasi pine-persecute sila. Bawal ang magbalita ng tungkol kay Jesus. May ganong issue noon. Pero sumama si Pedro, kaya pagdating niya, Sir Cornelio, bakit po ba ninyo ako pinapunta dito? Parang wala pa siyang masyadong alam. Tapos, ang sabi sa kanya ni Cornelio, sabi ng Panginoon, may sasabihin ka daw sa amin. Ganon lang, may sasabihin ka sa amin. Kung ikaw, hindi ako prepared. Pero si Pedro, alam nyo, ang bilis ng pag-speak ng banal na spirito sa puso niya. Ang sasabihin mo yung kaligtasan para sa mga taong ito. Kasi yung mga hindi yan Hudyo, mga Gentiles yan. Kaya nag-umpisa na agad si Pedrong mag-preach. At ang nakakatuwa dyan, dahil si Pedro ay hindi tumanggi, hindi siya nagtangi ng mga tao. Yung buong, hindi sinabi kung ilang mga tao yung nandun sa, I'm sure malaki ang bahay ni Cornelio, marami siyang kakilala, kaibigan, buong pamilya, mayaman to. Lahat sabi sa Bible, basahin nyo na lang po mamaya sa inyong, doon sa bandang huli, sabi,
habang nagsasalita pa lang si Pedro, nangusap na ang banal na spirito. Nagsimula silang mag-speak ng iba-ibang wika. At sila'y pinuspos ng banal na spirito. Napaka-powerful nung oras na yon. Lahat ay kumilala sa Panginoon. Wow! Grabe. Alam niyo kung paanong ginagamit si Pedro noong mga panahon na yon na napuspos sila ng banal na spirito. Yung unang preaching niya lang, 3,000 ang nakakilala sa Acts chapter 2. Yung Acts na yan, nandyan yung mga unang ginawa. At si Pedro, ginagamit ng Panginoon magpagaling ng mga may sakit. Alam niyo ba si Pedro, bago yung Acts chapter 10 sa Acts chapter 9, ang power ng Diyos nasa kanya, ang mga tao na merong lumpon, pinagpipray niya sa pangalan ni Jesus, gagaling ka, ganun. At dahil sa power ng Diyos na kay Pedro, ang mga tao, kahit, alam mo, yung dadaanan ni Pedro, kahit anino lang ni Pedro dumaan sa kanila, naniniwala sila, gagaling sila, ganun katindi. Ang power ng Diyos sa buhay ni Pedro, yung anino ko tatama sa'yo, ay may sakit ka. Parang ganun. Pero totoo yun. Anino lang ni Pedro ginamit ng Diyos para magpagaling ng mga tao na may sakit. Yung miracles talaga ginawa ng Diyos sa buhay ni Pedro. That's how powerful God is. At alam nyo, hindi lang si Pedro ang pwedeng kumilos ang Diyos kahit sa buhay natin. Number 2 na pwede nating matutunan dito, makiisa din tayo sa Diyos. Timay, number 2, ay, second slide po. Ayan, makiisa tayo sa Diyos sa hangaring maligtas ang iba sa kapahamakan. Kasi alam nyo, si Pedro ay sumulat noong 1 at 2 Pedro. Kung may Bible kayo sa bandang huli, ng New Testament, meron diyang sinulat si Pedro, yung 1 and 2 Peter. Ang sabi niya dyan, boys naman, boys. Ayun na yun, yung nakakabasa doon, o kaya doon. 2 Pedro 3:9. Yung isang verse lang na yun. Boys, sige, kayo naman, ready, go. Amen. Gusto ng Diyos, doon pa lang sa sinabi ni Pas John nung last week, gusto ng Diyos makiisa tayo na ang mga tao ay mailapit sa Panginoon. At yung iba, gustong-gusto na nila, ay sana dumating na ang Panginoon. Kasi actually, pagdating ng Panginoon, yung susunduin niya tayo, magra-rapture, dadalhin niya sa langit ang lahat ng kumilala sa Kanya. Hello, kamusta kaya? Makakasama kaya tayo doon? Baka ang sabi sa Bible, totoo ha, ito totoong mangyayari. May isa, halimbawa, 2 yung naglalakad. Yung isa ay tumanggap kay Jesus. Yung isang kasama niya, paano kung mag-asawa? Yung isa hindi pa nakakakilala kay Jesus. Dadating ang time, yung isa mawawala at yung isa maiiwan. Hala, kakaawa yun. Sana magkasama kayong mag-asawa na ang tawag sa Bible, dadagitin, yung kukunin, rapture, no? Kukunin bigla, yung mag-blink kayo ng isang kisap na ganun. Ganun kabilis. Pagtingin mo, hala, ikaw ang naiwan. Wala yung mga kasama ko, asa na sila? Baka nagkakasiyahan kayo, nagsuswimming, tapos biglang ang daming nawala. Hala, asan na yung iba? Ayun, nakakatakot kung ikaw ang maiiwan. Kaya nga sabi ko sa inyo, tiyakin nyo na makakasama kayo pagdating ng araw na yon kasi gusto ng Panginoon. Lahat tayo, sama-sama, doon tayo may grand reunion sa langit. So, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Medyo dinidelay pa ng Lord yung
pag-rapture, pagkuha ng kanyang mga anak. Kasi marami pa ang hindi nakakakilala. Kasi sabi diyan, ang totoo, binibigyan niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan. So, desire ng Diyos na lahat ay maligtas. Pero, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ang isang tao ay maaaring hindi pumunta sa langit, hindi dahil hindi namatay si Jesus para sa kanya. Ang si Jesus, namatay na ang solusyon sa kasalanan ng tao, nandyan na, tatanggapin mo na lang. Pero ang isang tao, kaya siya maaaring pumunta sa impyerno, ayon ay dahil tinanggihan niya ang solusyon sa kanyang kasalan, sa kanyang kaligtasan. Kaya mga kapatid, makiisa tayo. Sama natin yung ating mga pamilya, katulad ni Cornelio. Ang galing niya. Lahat, yung buong pamilya, kamag-anak, patik mga kaibigan, kamusta naman? Yung mga kaibigan nyo malapit sa inyo. Baka best friend nyo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Nakakaawa kung maiiwan sila isang araw. Yun ang nakakatakot. At ang maiiwan ay mapapahamak ng walang hanggan. Wala nang bawian. Hindi na pwedeng yung pumunta sa langit, babalik, hindi na pwede yun. Wala nang balikan. Wala nang sasagip sa kanila. Kawawa naman sila. Kaya ang challenge sa atin ngayon, makiisa tayo sa hangarin ng Diyos na maligtas ang iba. At ang last na akin pong, yun nandyan sa baba, makiisa tayo sa kilos ng banal na espiritu sa ating puso. Ang kumilos sa puso ni Cornelio at ni Peter, ni Pedro, ay ang banal na espiritu. At sa kanilang isip, puso, espiritu, nangusap ang Panginoon para magampanan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, pag may desire, ang topic natin, God's desire for unity. Pag ikaw ay may desire o pagnanais, paghahangad na makasunod sa Panginoon, i-honor niya yan, ibibigay niya yan. Alam niyo ba, magpagamit o mahayaan nating kumilos ang Diyos sa buhay natin. Na halimbawa, ipag-pray mong, Lord, gusto ko pong maligtas yung si ganito. I-mention mo talaga sa prayer mo. Panginoon, sana po makakilala. Pero tulungan mo po ako, gamitin mo po ako. Pag may desire ka sa puso mo, yaan ay kalooban ng Diyos. Ang desire ng Diyos ay kalooban niya. Pwede mong angkinin yan. At ang Diyos magbibigay ng paraan para magawa yung nais ng puso mo. Alam nyo, kwento ko lang mahalaga talaga na ikaw ay magamit ng Diyos para maakay ang iba sa Panginoon. Kasi sabi sa Bible, sa Jude, sa sinulat ni Jude or Judas, snatch them away sa impyerno. Papunta sila sa impyerno. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao, ang langit at ang impyerno. Wala sa gitna. Walang purgatorio para mamili ka. Ipapanalangin ang kaluluwa mo na mapunta sa langit. Wala nang ganon. Pag namatay ka na, huhusgahan ka na sa langit, i-judge. O, saan ito pupunta? Nandun ba nakasulat sa aklat? May book of life. Nandun nakalista ang mga pangalan ng pupunta sa langit. Nakalista kaya ang pangalan mo o ng kamag-anak mo, ng pamilya mo doon sa book of life? Yun lang ang titingnan. Sasabihin ng angel, teka, nasa gate ka na ng heaven. Titingnan ko dito kung nandito nakalista. O kung computerized na sila. Ipipindutin lang, anong pangalan mo? Okay. Miriam Aboy. Itatype. Ayun. Ayun. Lumabas yung pangalan mo. Nandito ka. Sige, pasok sa heaven. Ayan. Yung kayang mga kakilala, kapwa natin, marami pa ba tayong kakilala na hindi nakakatiyak
kung nakasulat sa aklat ng buhay ang kanilang pangalan. Or kayo mismo, nakakatiyak ba kayo na ang pangalan nyo ay nasa aklat ng buhay? Amen ba? Ayan, naku, mukhang kukunti. Ano? Sana tayong lahat magkita-kita sa langit. Yeah, amen. Naku, dapat. At alam nyo ba, tutulungan tayo ng banal na spirito. Katulad ni Pedro, hindi nga siya prepared eh. Sumama lang siya. Pagdating niya doon, hindi niya alam, ano po bang gagawin ko dito? Sabi niya kay Cornelio, ba't niyo po ako pinatawag? Eh kasi sabi ng Panginoon, may sasabihin ka sa amin. Nilagay na agad. Nandun na sa puso ni Pedro yung kilos ng Espiritu. Eto, ikwento mo sa kanila ang tungkol kay Jesus hanggang maunawaan nila ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, meron akong, mamaya may ibibigay si Ate Christine. Meron po akong isang object lesson. Hindi po ito magic Sige. Thank you, Herman. Nakikita natin itong mug. Parang attractive ba siya? Hindi, no? Parang wala lang, boring yung kulay niya. Puti, may pakonti-konting kulay. At hindi mo nga masyadong mabasa. Actually, may nakasulat dito dun sa mug. Sige. Ay, tulungan mo nga. Hingi akong tulong sa'yo. Ito ay hot water. Pakibukas mo nga. I-open mo na lang siya. Ayan. Lagyan natin ng hot water yung mug. Kasi di ba pagka nagtitimpla tayo ng kape, yung bag talaga. Sige, punuin mo. Sorry. Ayan. Ano pala yun? Pangsala. Ayan. So, ito po ay isang object lesson lang. Ibig sabihin ng object lesson, ginagamit natin yung ilang mga bagay para may matutunan tayo. Anong lesson ang matututunan natin? Ayan, pakiharap natin doon. Sige, salamat. May nagbago ba? Sige, titigan yung mabuti. Medyo malayo yung iba Ayan. May nagbago ba? May nagbago ba dun sa print ng mug? Ayun, oo. Parang nag-sharp yung kulay niya, di ba? At pag lumapit ka, kasi medyo malayo kayo, pag lumapit ka, mas mababasa mo. Ayan, Alika. Tingnan mo nga kung ano nakasulat dito. Alika. Doon sa may color. Women on mission. Women on mission. Yung pala yung nakasulat doon. Kasi ito, ginamit ng mga kababaihan nagkaroon ng gawain. Hindi magic yan, kasi reaction yan nung mug at nung nakaprint sa kanya. Na pag nilagyan siya ng mainit, ay magre-react siya, magbabright yung kulay at yung print. Pero anyway, ang ibig ko lang itukuyin dito, katulad ng mainit na tubig, alam nyo ba, ang banal na spirito ay init, fire, or water. Water din ang isang larawan sa banal na spirito. Siya ay isang apoy na may init. Pag siya ay pinuspos niya ang isang taong may pagkakilala at pananampalataya sa Panginoon, magkakaroon ka ng fire, yung init sa iyong puso. Katulad nung init ng tubig, magbabago yung buhay mo. Magiging magandang patotoo ka,
makikita si Jesus sa puso, sa buhay mo. Parang ganon. Hayaan natin na yung init ng banal na spirito ay pumuspos sa atin para tayo ay magamit niya at akayin natin yung mga iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Makiisa tayo kasi ang magbabind sa atin ay ang banal na spirito na nandito sa ating mga buhay. Pag-iisahin tayo ng banal na spirito. So, i-desire mo yan. Yung desire ng Diyos, kailangan maging desire mo rin para magkatotoo yung gusto ng Panginoon na ang lahat ay maligtas. Kaya mga kapatid, challenge ko po yun sa inyo. Ngayon kung hindi ka pa nakakatiyak, ikaw mismo hindi ka tiyak kung nakasulat sa langit, sa aklat ng buhay ang iyong pangalan, makipanalangin, saglit lang, makipanalangin ka ng ganito sa akin. Kung ikaw ay hindi nakakatiyak na ikaw ay ligtas at hindi pa napupuspos ng banal na spirito, ganito ang gawin mong panalangin. Panginoon, wala po akong maitatago sa iyo. Ang aking buhay ay alam mo. Inaamin ko po, Panginoon, hindi ko tiyak kung ako ay makakarating sa langit. At ako ay maraming kasalanan na nagawa. Dahil sa kasalanang ito, kaya hindi po ako pwede sa langit. Ngunit inaamin ko po, Panginoon, ang aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako, hinihingi ko po ito ng tawad. Linisin mo ako, Panginoon, at puspusin ng iyong banal na spirito. Salamat po, Panginoon, ikaw ngayon ang aking tagapagligtas at Panginoon, at ako ay may buhay na walang hanggan, may katiyakan na balang araw makakasama ako doon sa langit. Salamat po, Panginoon. Gamitin mo rin akong makapaghayag sa iba ng tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ibinibigay ko po ang aking buhay sa iyo, mga kamay, Panginoon. Ikaw ang maghari sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanalangin ka ng ganon, ang banal na spirito ang magbibigay sa iyo ng katiyakan. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ibibigyan ka ng assurance ng banal na spirito. At kung ikaw naman ay ligtas na, ayan, eto may assignment ako sa inyo ngayon. Siguro patulong ka na lang sa ibang So may ibibigay ako sa inyong isang babasahin, kahit isa lang na tao maakay mo sa Panginoon itong susunod na week o buwan, sabihin mo ito sa Kanya. Ito ay maikling babasahin. Challenge to ha. Alam nyo, iba ang kasiyahan. Alam nyo si Pedro nung tumanggap sa Panginoon, lahat nung bisita ni Cornelio, ay talagang napuspos sila ng banal na spirito at sige, Ate Ten, pakibigay na. Sa mga adults muna ha, huwag muna sa bata. Sige, kasya naman siguro yan, ewan ko lang. Kung kulang, meron pa doon. Ito ay isang babasahin ng mga salita ng Diyos na pwede mong i-share sa iba at ilapit mo sila sa Panginoon. Huwag kayong mahiya. Alam nyo ba, ibang joy, ibang kagalakan ang mapapasayo pagka may naakay ka sa Panginoon. Nakakatuwa ang Lord pagka nag-aakay tayo ng mga tao sa Kanya, kaharian. So, ang dalangin ko, gamitin tayo ng Panginoon para akayin ang iba kay Jesus. Sige po, busin nyo na yan, ipamigay nyo ng lahat. Ate Ten, pwede mo nang ipamigay kung yaan ay tungkol sa kalungkutan actually. Para sa mga nalulungkot. Maraming tao ngayon nalulungkot. Pero ang solusyon ay kilalanin lang ang Panginoon sa buhay. Siya ang magbibigay ng joy. So, ang prayer ko ay pagpalain ng Panginoon yung mga salita niyang yan. At yan ay gamitin. Kung marunong ka na,
mag-share sa iba, mas okay. I-share mo talaga. Yan, way lang. Pagka medyo nahihiya ka, yan ang umpisahan mong ibahagi sa iba. Okay po ba? So, saglit lang, ipagpipray ko kayo. Panginoon, pagpalain mo po ang mga tracts na ito, mga maliliit na babasahin para sa iyong kalwalhatian. May maakay nawa, Panginoon, para sa kaligtasan ng mga kaluluwang hindi pa nakakatiyak na makakapunta sa langit. Gamitin mo po ang aking mga kapatid para sila ay makapag-akay ng iba para sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Empower them with your Holy Spirit. Give them that fire in their hearts, Lord. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Salamat po. Salamat sa pakikinig. Ayan, salamat sa Lord sa magandang mensahe na bigay sa atin ng Panginoon na unity, na kahit na may pagkakaiba-iba, nais ng Panginoon na tayo nagkakaisa. Amen? Amen. Palakpakan muna natin ng Lord, no? Sa message natin ng Lord at talagang pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At ngayon naman, bilang pagdiriwang na ating anniversary, at pagkasamahin ko sana yung Tagalog at English. Yun, tinatawag ko ang lahat ng Women's Agapian na nais na kumanta dito sa harapan. Tinatawag ko po sila Ninang Lair, si bawat isa. Sige po, Ninang, yung inyong pong mga AG. Ate Grace. Ayan. Si Ate Jaffa. Ayan. Natawagan ko po kayo dito sa harap. Ate Julie, yung pinakamagaling kumanta. Yan. Sige po, pwesto po tayo dito sa harap. Meron po kaming special number para sa Panginoon. Aawitan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Yan. Sige po, akyat po kayo. Kay. Ma'am Kay. Nanay Esit, sama po kayo dito. Ate Joanne. Ito po ang Agapian Women's ng KM Church, TVCC. Ayan, hawakan niyo po ang mga mic. Kumanta po tayo. Great is thy faithfulness, O God my
Salamat po. Kami po ang Women's Agapian ng KM Church. Happy anniversary! Happy anniversary! Yan, tinatawagan ko naman po si Pastor Tos para sa special number ng kids. Boys. Boys, dito muna sa dito muna. Wala muna akit. Boys, baba. Boys. Kaya dito ka na sa taas. Taas ka.
Hello, mic test. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon para sa ating mga next generation na mga dancer. Nakita niyo po ba yung ating mga kabataan? O, di ba iba-iba ng ano yan, ng mga personality. Merong masayang nag-action, merong hindi naman ganun kasaya, pero masaya ang puso nila. Ayan, salamat sa Panginoon dahil meron tayong next generation. Amen? Amen? Ayan, ang mga batang yan ay talagang lalaki na merong Diyos sa puso. Tayo po'y dadako sa pagbibigay ng ating tithes and offering. Ayan, sa pagbibigay natin ng tithes and offering, tayo ay nakikiisa din sa nais ng Panginoon na kilalanin natin ng Panginoon sa ating mga wealth, ating mga kayamanan, diba? Sa ating finances, na ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Amen? Kaya sa ating pagbibigay, bibigay natin ito ng masaya ang ating puso. Samahan niyo po kami sa pag-awit habang tayo nagbibigay. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Listen pa, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa iyo. Sa lahat ng mga ipinagkaloob mo sa amin, hindi lang sa finances, O Lord, kundi sa kapag-iingat, sa kalakasan, sa buhay, sa pag-ibig, higit sa lahat sa buhay mo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Nararanasan namin ang kapayapaan, ang kasayahan, ang pag-asa ay meron kami sa buhay na ito dahil sa iyo, Lord. Kaya naman, Panginoon, binabalik namin ito sa iyo, Panginoon, kung ano yung meron kami. Dahil dapat lamang ibalik sa iyo, dahil lahat ng ito ay galing sa iyo. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo, Lord God, ang mga work ng aking mga kapatid, ang mga businesses, so Lord God, pagpalain mo po. At ikaw po patuloy na magprotekta sa bawat isa. Salamat, Lord, pinupuri ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen, 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 amen. Announcement po. Sige po, may announcement po tayo. Yan, tithes and offering can be sent through our bank accounts. Meron po tayo sa BPI, Metrobank, at sa GCash. Yan po ang ating mga account number. Worship service po next Sunday. Mag-start po tayo ng 9:30 a.m. Kanina lang naman po tayo naging 9 a.m. para maaga po tayo doon sa ating venue mamaya. Next po, prayer and intercession po tuwing Saturday at 9 a.m. Mahalaga po ng bawat isa na merong time na pumunta at makiisa po sa ating prayer and intercession po. Pwede po kayong mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Kingdom Ministries, Facebook page, Kingdom Ministries, at Instagram, Spotify, at TikTok. Yan po.
Truth Seekers Group po, Kaligtasan Lessons, will resume on May 5. Ibig sabihin po, wala po tayong TSG today. Lahat po ng mga umaattend ng TSG, magre-resume po ang inyong lesson on May 5, 2024 po. Next week po yan. Next po, special announcement. Ay, ito po ang excited na ang lahat. May church outing po tayo. Kailan po? Hindi po, next week. Joke lang. Ang church outing po natin ay pagkatapos ng ating service at gaganapin po ito sa Ampe Resort in Tatiao, Silang Cavite. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang venue po natin ay talagang biyaya sa atin ng Panginoon. Salamat sa buhay ng ating kapatid, ng pamilya Pagtalunan. Salamat sa Lord sa pagpalain sila ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. At alam ko po lahat ay nag-pray na tayo ay talagang iingatan ng Panginoon doon sa lugar na yon. At magsasaya tayo dahil ang Diyos ay mabuti. Next pa po. May announcement pa po. Ayan. Excited na po bang lahat para sa ating church outing? Ay, amen. Sino excited? Taas ang kamay. Ayun. Feeling ko may mga nagbibihis na ng pangligo. Pero pagdating po natin doon, wala po munang mag-swimming kasi meron po tayong activity. Meron pong palaro doon. Kapag kayo ay nabasa na, hindi na kayo pwede sumali sa laro natin at may papremyo po. Yan, abangan nyo po ang mga papremyo sa atin ng ating events team. Tinatawagan ko po si Pastor Jo. Sige po, tayo po tumayo na. Ito, minsan lang natin itong gawin, no? Siguro, once a year lang siguro itong gagawin natin itong. Kapit-kapit po tayo ng kamay. Yung sa row ng inyong upuan. Yan, kapit lang po ng ating mga kamay. Lagi ko pong, tuwing magsasalita po ako dito, wala po akong ibang parang naririnig ng ninyo ay tungkol sa pamilya. Tama po ba? Napakahalaga po ba ng pamilya? Kung mahalaga sa atin ang pamilya, sa Diyos, mahalaga din ang pamilya ninyo. Kaya alam nyo po, itong ating church, itong Kingdom Ministries, KM, Dasma, ang Panginoon, gagamitin tayo bilang ilaw at asin sa ating pamilya. Amen po ba? Sa ating community, sa ating school, at kung saan man tayo nagtatrabaho, gagamitin tayo ng Panginoon. Kaya alam nyo po, kailangan po natin ang isa't isa, kailangan po natin magpalakasan. Kaya alam nyo po dito sa ating church, kung may mga gawain, merong mga pagtuturo, kung meron mga Sunday service, o anuman iba pang prayer meeting, alam nyo po, mag-join po kayo doon kasi gusto po ng Panginoon, sabay-sabay tayong lumalago, tumatatag, nagkakaisa para sa layunin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya idalangin po natin, no? Idalangin po natin ang pamilya ng KM na tayo ay gamitin ng Panginoon para marami pang makilala sa Diyos. Alam niyo po, malapit nang dumating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan yung date. Wala pong nakakalam kung ano yung araw. Pero alam niyo po, malapit na pong dumating ang Panginoon. Kung wala po tayong gagawin na hakbang sa ating pamilya o kanino man, mapapahamak po talaga ay marami. Dapat meron po tayong gawin. Amen po ba? Itaas po natin ang kapit kamay tayo mga kapatid. Yan, dadalangin natin sa Panginoon na bilang isang pamilya, God will use us mightily and powerfully to win many people. Ama, tinataas po namin ang bawat isa. Kami, Panginoon, hawak-hawak ang kamay na sumasagisag na kami ay nagkakaisa na hindi po namin hahayaan ang aming mga kapamilya ay mapapunta sa impyerno. Hindi po namin hahayaan na sila, Panginoon, ay mapahamak. Gusto namin po, Panginoon, kami ay nagkakaisa na gusto po namin silang maligtas. Kaya, Ama, ang aming dalangin na ito ay iyo po talagang tugunin.
gamitin po kami na mightily and powerfully para marami pa po makilala sa iyo. Ang aming mga magulang na hindi pa nakilala sa iyo. Ang aming mga anak na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Ang mga lolo't lola. Ang mga magkakapatid na hindi pa nakilala sa iyo. Lord, sila, Panginoon, ay abutin mo. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo kami upang sila, Lord, ay makakilala sa iyo. Salamat po. Dinala mo kami sa church na ito. Kami ay nilagay mo, Panginoon, sa church na ito. Hindi ka nagkakamali. Kung saan kami pinanganak na pamilya ngayon, hindi ka nagkamali, Lord. At kung saan kami ngayong church, hindi ka pa rin, Lord, nagkakamali. Kami ay sinadya mo at itinakda mo mapapunta sa church na ito upang kami, Lord, ay mapalago at magamit mo sa layunin mo na maligtas ang marami. Kaya nagkakaisa po kami sa panalangin na ito. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. At tulungan mo rin ang bawat isa na maging kalakasan. Ang bawat isa ay maging source of encouragement. Ang bawat isa, Panginoon, talaga ay magkaisa. Na kami, Panginoon, ay magtutulungan. Sama-sama kami magdadamayan. Magmamahalan, mag-uunawaan, at magiging isa kami, Panginoong kagalakan. Salamat po, Lord, sa iyo. Muli, Ama, ito ang aming dalangin sa iyo. Ang aming ipinamamanhik sa iyo na may magpapakumbaba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Taas po natin ating kamay. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas, patnubay, at gabay ng banal na Espiritu ay sumaatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. One last song po para to celebrate our anniversary, and later po meron po tayong instruction para sa ating gagawing pag-deploy mula dito papunta Tiao. Okay, so wag muna po tayong uuwi. Let's sing once again. Let's celebrate the goodness of the Lord. Yeah. Celebration, whoa, celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Whoa, celebration. Whoa, celebration. Now is the time. Now is the time for celebration. Whoa, whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Come on and celebrate. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Celebration. God bless everyone po at magkita-kita po tayo doon sa ating venue sa Ampere Resort. Okay, so ito po ating gagawin. Last time po, di ba, na-i-announce ko sa inyo, nasabi ko po sa inyo na meron tayong mga pag-games po doon sa ating gagawing family outing. Sino